expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Dahil siyang ating buhay, siyang ating lakas. Pinapatatag niya tayo sa gitna ng mga bagyo ng ating buhay. Tayo po ay nasa 17 linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayong lahat ay nagdarasal at nananalangin. Pero ang tanong, anong ginagawa mo pag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong dasal, ang iyong panalangin? Marami sa atin humihinto sa pagdarasal. Merong iba nagtatanim ng sakit ng loob sa Diyos. Pero mga kapatid, kapag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong dasal, magdasal ka pa rin. Kasi kung hindi mo mababago ang isip ng Diyos sa iyong dasal, sa pamamagitan ng iyong pananalangin, babaguhin ka nito. At walang ibang pinakamagandang grasya pwede natin tanggapin kung hindi ang pagbabago ng isip at puso natin kamukha ang Diyos. Kaya, pag hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin, hingin mo ang grasya ng tiyaga, ng paghihintay. Naway sa iyong pananalangin, lumalim pa ang iyong pananampalataya sa Diyos dahil may magandang dahilan ang Diyos. Bakit hindi niya agad sinasagot ang iyong dasal? Humugot ka ng lakas sa pamamagitan ng iyong pananalangin sa Kanya, sa pamamagitan ng iyong pananalangin, naway maging mas malapit ka pa sa Kanya dahil ang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng panibagong pag-asa. Sa napakaraming beses na kung saan nagdasal tayo para lang sa ating sarili, nagdasal tayo, wala tayong ibang iniisip kung hindi ang ating gusto. Nagdasal tayo pero nagpatuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala. Aminin natin itong ating mga pagkukulang. Tayo'y magpakumbaba. Hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki, nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari.
makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin nyo wawasakin. Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupuriin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niyang yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tubding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos
na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanya malagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyong kaibigan ay nagpunta sa inyo isang hating gabi. At nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatarang ka ng mga pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ito ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan
kung siya'y humihingi ng itlog, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope that you are well, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan na nakabaha, manatili po kayong ligtas at pinagdarasal po natin pa rin ang ating mga OFW na walang sawang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanilang mga minamahal. We are praying for you. May the good Lord bless you, give you strength. At ganyan din po, sama din natin ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit, na nakikibaka, lumalaban naman po. Harinawa, grasya ng Diyos ay pagkalooban din sila ng mabilis na kagalingan. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Isang gabi, siya po ay napadaan doon sa kwarto ng kanyang maliit na anak na lalaki. At napansin po niya, yung kanyang anak, siya'y nakaluhod sa kama. Nananalangin itong kanyang anak na lalaki. At pinakinggan daw po ng tatay yung dasal ng kanyang anak. Sabi po nung bata, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola, Lolo, Doggy. Amen. At nag-cruise po daw po yung bata, humiga, natulog. Sabi ng tatay, very proud siya, wow, galing magdasal ang aking anak. Kinabukasan, nagising po ang tatay, narinig po niya umiiyak yung bata. Bakit? Kasi yung aso nila, si Doggy, namatay. So nilibing po nila, no? Sabi po ng tatay, hayaan mo na, nak, bibili na lang kita ng ibang aso. Nung pong gabi, napadaan na naman yung tatay doon sa kwarto ng anak. Nakita niya, nakaluhod na naman yung bata, nagdadasal. Pinakinggan niya, sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola, Lolo, Amen. At kinaumagahan po, umiiyak na naman sa bahay. Alam niyo nangyari? Namatay yung lolo nila. Kaya ito pong tatay, medyo kinakabahan. Sabi, lahat yata ng pinagdarasal ng aking anak namamatay. Ay, hindi naman siguro, hindi naman ganyan ng Diyos. So, pinamisa po nila yung lolo, nilibing. Pagkalipas po ng isang linggo, binabantayan po nitong tatay, yung kanyang anak, hindi po nagdarasal. Kaya napalagay po yung tatay. Pero isang gabi, napadaan na naman si tatay, nakita niya, nakaluhod na naman yung kanyang anak. Nagdarasal, pinakinggan niya, sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola, Amen. Kaya itong tatay, sabi niya, Panginoon, wag naman po sana. Natulog po yung tatay, kinaumagahan, may umiiyak na naman sa bahay. Alam niyo nangyari? Natigok yung lola. Patay. Talagang kinakabahan na po itong tatay. Kasi siya na po yung susunod do sa listahan. Pangit naman po, di ba? Kung sasabihin niya doon sa anak niya, nak, wag mo akong pagdadasal, ha? Kaya, pinamisa na naman, nilibing, yung lola, binabantayan po talaga yung bata. Pero, isang gabi, napadaan na naman po si tatay. Nakita yung kanyang anak, nakaluhod na naman, nagdarasal. Sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Amen. Patay, sabi ni tatay. Ako nang susunod. Yan, nung gabi po, habang nakahiga sa kama, pinagpapawisan, itong ama, nagdadasal na sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, wag mo akong kukunin, wag na mapusa na. At kinaumagahan, nabuksan pa ni tatay ang kanyang mata, buhay pa siya. Salamat sa Diyos, sabi niya. Pero may narinig po siyang umiiyak. Alam niyo saan? Yung kapitbahay nila, umiiyak. Tumayo si tatay. Nakita niyang kanyang misis, umiiyak din, sabi. Anong nangyari? At sabi ng kanyang misis, namatay si kumpare. Namatay. Patay. Ang tatay pala ng bata. Ang kapitbahay. Pero hindi po ba, minsan, merong mga tao na kapag nagdasal sila, agad-agad sinasagot ng Diyos. Minsan nakakainggit po, di po ba? Bakit ikaw, kapag nagdadasal ka, hindi ka agad sinasagot ng Panginoon?
Ang tagal mo nang nagdadasal na mabayaran mo yung utang nyo. Ginawa mo ng lahat. Nagno-novena ka, nagro-rosaryo ka, pumupunta ka sa Quiapo, pumupunta ka sa Baclaran. Ganon pa rin. Wala ka pa rin pera. Ang tagal mo na nagdadasal na gumaling ka sana sa iyong sakit. Pumunta ka na kay Padre Pio, kay Saint Jude, nagpanata ka na kay Santa Clara, kay Santa Rita. Pero imbis na gumaling ka, lumalala ka. Meron din po akong kakilala, gustong-gustong magkaroon ng anak. Ginawa na rin pong lahat. Sumayaw sa Obando, nagkuraldal po sa Sasmuan. Pinagdala ko pa nga po ng galing po sa Holy Land, yung Milky Grotto. Isa po kasing kuweba yon. Ang kwento, doon daw po nagpasuso si Mama Mary kay Jesus. At yung daw pong alikabok doon, yung lupa doon, pag ininom mo, magiging fertile ka. Ang dami po nagpapatotoo na nagkaroon sila ng anak dahil po nagdasal sila doon. Ginawa ko, nag-uwi po ako dito, pinainom ko po sa kanya. Pero ganun pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin pong sanggol, wala pa rin supling. Bakit ba kapag tayo'y nagdadasal, hindi natin nakukuha ang ating pinagdarasal? Yan ang tanong Paano ba tayong manalangin para makuha natin ang ating hinihiling? Buti pa nga po ang Panginoon, hindi po ba? Kapag si Jesus ang nagdasal, agad-agad binibigay ng kanyang ama ang kanyang hinihiling. Yung may sakit, pinatong lang ang kanyang kamay sa kanila, gumaling. Nung walang makain ng mga tao, pinagdasal ang 5 tinapay, 2 isda, nakapagmilagro siya, dumami, nabusog ang mga tao. Nung namatay ang kanyang kaibigan, si Lazaro, nagdasal daw ang ating Panginoon sa kanyang ama, nabuhay itong patay. Paano din kaya nating magagawa yun? Na kapag tayo'y nagdadasal, makukuha natin ang ating hinihiling. Kaya naman po, sa ating ebanghelyo, nauunawaan natin ang mga alagad, disipulo ng ating Panginoon, nilapitan siya. Ano yung tanong nila kay Jesus? Panginoon, paano ba magdasal? Turuan mo naman kaming manalangin kung paano ka nananalangin. Kasi nakita po ng mga alagad ng ating Panginoon, napaka-epektibong manalangin ni Jesus. At dito po si Jesus nagsimula sa kanyang pagtuturo. 3 bagay po ang ating matututunan sa turo ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. The first one, when you pray, pray with tenderness. Pray with a deep connection and relationship to God. Because the deeper your relationship with God, the more that you will receive His grace. Baka po kaya hindi kayo nakakatanggap na maraming grasya kasi malayo kayo sa Panginoon. Di po ba? Ito po yung tanong ko sa inyo. Halimbawa, meron po nagpapalimos sa inyo. Bibigyan niyo po ba? Yes or no? Yes, di po ba? Ang tanong ko po, ito, magkano ang ibibigay niyo doon sa nagpapalimos? Siguro po magbibigay kayo ng 5 piso, baka magbigay po kayo 20 pesos. Swerte na po yung nagpapalimos kung bibigyan niyo po siya ng 100 pesos, hindi po ba? Generous na po kayo nun. Ito po ang tanong ko, susunod. Kung ako po ang magpapalimos sa inyo, kung ako po ang hihingi sa inyo, bibigyan niyo po ba ako? Yes or no? Di po yata, di kayo sumasagot. Ha? Yes! No po, salamat po ha, hindi po ako napahiya sa inyo. Ang susunod na tanong ko po, magkano? Siguro naman po, higit sa piso, no? Ang ibibigay niyo sa akin. Salamat po kung bibigyan niyo po ako ng higit sa 100. Hindi naman po ako maselan, hindi naman po ako tumatanggi. Okay din po yung dollar at euro, no? Joke lang po. Pero tingnan niyo po yon mga kapatid. Anong pagkakaiba nung pulubi sa akin? Parehas lang naman kaming nagpapalimos. Pareho lang naman kaming humihingi sa inyo. At kung pag-iisipan nyo, yung pulubi, mas kawawa pa siya sa akin. Pero bakit mas malaki, mas marami yung ipagkakalob niyo po sa akin? Ano yung pagkakaiba? Kasi mas kilala nyo ako. Di po ba? At tandaan nyo po, kapag mas kilala mo, pag mas mahal din, mas marami ang iyong ibibigay sa Kanya. Amen? Do you understand that?
Kaya nga po, kung talagang kilala ka ng Diyos, kung malapit na malapit ka sa Panginoon, kung mahal na mahal ka ng may kapal, sa tingin niyo po ba pagkakaitan kayo ng Diyos dun sa inyong hinihingi o hinihiling? Di po ba hindi? Sa unang pagbasa, narinig po natin si Abraham humihiling kay Yahweh, nakikiusap para sa Sodom at Gomorrah. Nakipagtawaran pa nga daw po si Abraham sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, paano kung meron 10 taong matuwid, mabuti? Pupulbusin niyo pa po ba? Pupuksain niyo pa po ba? Papatayin niyo pa po ba ang mga tao dito sa Sodom at Gomorrah? Bakit bandang huli, nakinig daw si Yahweh ang Diyos kay Abraham? Tao lang siya. Sabi nga niya, alikabok lang po ako. Pero nakinig ang Diyos dun sa kanyang hiling. Pinagbigyan siya dun sa kanyang hinihingi. Kasi kaibigan ng Diyos si Abraham. Kasi kilala ng Panginoon si Abraham. Kasi mahal niya si Abraham. Abraham was the friend of God. And if you, my dear friends, want your prayers to be answered, please cultivate a tender, loving relationship with God. Amen? Create a deep friendship with God. Ang sakit naman po kasi na naaalala ka lang ng mga tao kapag meron silang kailangan. Yan ba pagkakaibigan? Di ba hindi? Kapag nilalapitan ka lang, kapag meron silang gusto, anong tawag mo dyan? Pagkakaibigan? Hindi. Gamitan. And nobody wants to be used. Amen? Kapatid, hindi po ATM machine ang Diyos. Hindi po genie ang Diyos. Hindi siya, my wish is your command. Baka tanungin ka ng Diyos kapag lumalapit ka sa Kanya, sino ka ba? Ngayon lang kita nakita. Ngayon lang kita narinig. Ngayon kailangan mo ako. Diyan ka lumalapit. Sa tingin niyo po ba, ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling kung paminsan-minsan lang tayo lumalapit sa Kanya, kung hindi natin siya kakilala? Opo, maaaring magbibigay ang Diyos kasi mabait at mabuti pa rin ang Diyos. Pero baka barya lang ang tanggapin mo sa Kanya. Amen? Pero kung talagang kakilala ka ng Diyos, di ba kahit na hindi ka magsabi, kahit na hindi ka magsalita, makakatanggap ka at sobra-sobra pa ang tatanggapin mo galing sa Kanya. Pray with a deep relationship with God, and you shall receive what you are praying for and much more. But secondly, pray with persistence. Di ba kung talagang gustong-gusto mo ang isang bagay, hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha yung bagay na yan. Kapag tumigil ka, kapag huminto ka, kapag sumuko ka, anong ibig sabihin? Hindi mo talaga gusto. Amen? Kung talagang gusto mo, gagawin mo ang lahat para makuha mo yung iyong gusto. Amen? Kahit na mapahiya ka, kahit na magsakripisyo ka, kahit na masaktan ka, kahit na mabigatan ka, gagawin mo ang lahat basta't makuha mo. That is persistence. Iyan ang pagtsatsaga. Ito pong tandaan niyo mga kapatid, hindi lahat ng nakasarang pinto ay nakakandado. Not all closed doors are locked. Nang ibig sabihin, hindi lahat ng hindi ay hindi talaga. Hindi lahat ng dead end ay dead end talaga. When God says no to your prayer, sometimes God only means to wait. Amen? Pero minsan kailangan mo lang ipilit para makuha mo. Di po ba? You just need a little push in order to receive God's grace. Mukha lang sarado, kapatid, pero hindi naman yung kandado. Ang tanong, tinulak mo na ba ang gusto mo? Nag-effort ka na ba pagdating sa iyong paghiling sa Diyos? Hindi dahil ikaw ay may sakit ngayon, na ikaw ay mamamatay na. Di po ba? Kahit na hirap ka na, continue! Magpagamot ka! Hindi dahil di na kayo nag-uusap ng iyong asawa, wala nang pag-asa. Hindi dahil patong-patong ng utang mo
mamamatay kang pobre. Kapatid, push mo lang yan. Magpatuloy ka lang. And what does push mean? Lest you have forgotten. Spell push. P-U-S-H. Push. Pray until something happens. Ano po ulit yun? Push. Pray until something happens. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Sabi niya, kung hindi daw tatayo yung kaibigan dahil sa pagkakaibigan nila nung humihingi, tatayo daw siya, ipagkakaloob yung kanyang hinihiling dahil sa kanyang pagpipilit. The friend will help the other friend because of his persistence in asking. So ask yourself that question. Have I been persistent in my prayer? Susumikap ba talaga ako sa aking pagdarasal? Bakit pagdating po sa pagliligaw, yung iba sa inyo, di tumitigil hanggat hindi nila mapasagot yung nililigawan nila? Bakit yung mga ibang bata dyan talaga nagpupursige, nagpupuyat sa pag-games hanggat hindi sila makapag-level up? Pero pagdating sa ating pananalangin, dahil hindi ka lang sinagot ng Diyos, ayaw mo na. Kapatid, magsumikap ka sa iyong pananalangin. Ang tanong, nagtiyaga ka na bang humingi sa Diyos? Kung ginawa mo yan, kung ikaw ay nagpupursige, huwag ka mag-alala dahil makukuha mo rin ang iyong hinihiling sa iyong panalangin. Pray with persistence. Push it to the Lord. Third and last, pray only for good things. Pray for things that you need. And pray that you would understand the plan of God in your life. Kung magdadasal ka para sa mga bagay na makakabuti sa iyo, kapatid, kung magdadasal ka para sa mga bagay na kailangan mo, di ka kailangan mag-alala. Ipagkakalob yan ng Diyos bago mo pa man hilingin sa Kanya. Yan din ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi niya, kung nga ang mga masasamang tao, kaya nilang magkaloob ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak, ang Diyos Ama pa kaya, hindi niya ba ipagkakaloob sa inyo ang pinaka mabuting bagay? Kahit na hindi ka humiling, kapatid, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kailangan mo, ang tunay na makakabuti sa iyo. Minsan po, merong isang teenager lumapit sa kanyang nanay. Sabi, Mami, bili mo naman ako ng bra. Bra? Sabi po ng nanay, anuin mo ang bra? Pagkabata-bata mo. Sabi po ng teenager, kasi po, Mami, lahat po ng aking mga kaklase, nakabra na. Ako na lang yung hindi nakabra. Galit na galit po yung nanay. Sabi, Orlando, puminto ka dyan. Bakit hindi po binibili ng bra ng nanay? Kasi hindi naman babae. Di po ba? Kasi hindi naman niya kailangan. We may be asking God what we do not really need. That is the reason why we do not receive what we have asked for. Baka kaya hindi binibigay ng Diyos sa iyo dahil hindi mo pa kailangan. Dahil hindi pa ito makakabuti sa iyo. So that you may have peace and joy now in your life. I want you to remember this, my dear friends. Everything that you need now in your life, God has already given it to you. Lahat ng kailangan mo, lahat na makakabuti sa iyo, pinagkaloob na ng Diyos sa iyo. At kahit na kung nasaan ka ngayon, kahit na yung karanasan mo, kapatid, maniwala ka, kailangan mo yan. Para sa'yo yan. Kahit na sa tingin mo, problema yan. Kahit na sa tingin mo, napakahirap, napakabigat, kailangan mo yan. Huwag mong iiwasan yan. Kung nahihirapan ka, ang hilingin mo sa Diyos ay bigyan ka ng lakas na iyong mabuhat, na iyong malampasan. Amen? Kung anong nangyayari sa'yo, sagot ng Diyos sa'yo yan. Para maging mas mabuti ka, para maging mas banal ka. Meron po tayong isang follower, bumisita din sa akin minsan, at nag-open up siya sa akin. Kwento niya yung kanyang asawa ay napauwi galing po sa abroad. Dasal na po ng dasal itong misis kasi gusto po niya yung kanyang mister makapagbalik sa abroad
para makapagtrabaho dahil wala po silang income, siya lang po ang kanilang inaasahan. Dasal na po ng dasal itong misis. Sabi, Lord, paalisin mo na yung asawa ko. Lord, tulungan mo naman kami. Hirap na kami sa buhay. Sumasakit na nga daw po yung loob niya sa Diyos eh. Kasi, bakit ilang buwan na daw po, wala nangyayari sa kanila. At isang araw, alam niyo po kung ano nangyari? Yung misis, nagkasakit. Siya po ay nirush sa hospital. Alam niyo po kung sino nagdala sa kanya doon? Yung mister niya. Sino po yung nag-alaga, nag-asikaso, lahat ng kailangan niya sa hospital? Yung mister niya. At dito po na-realize, naisip ng misis, kung palang agad umalis yung mister niya, baka namatay na siya. Dahil hindi naman po kaya nung kanilang mga anak na dalhin sa ospital, itong nanay, nabantayan siya. May dahilan pala ang Diyos. Bakit hindi niya agad pinaalis itong mister? Kasi hindi po ito makakabuti para dun sa misis at para sa kanilang pamilya. So instead of asking the Lord for good things, pray that you might understand the plan of God in your life. Mas magandang dasal po ito. Sabihin niyo, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa. Bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa aking buhay? Lord, grant me the wisdom to see that everything that is happening to me is for my good and for your greater glory. Tulungan mo ko, Panginoon, maunawaan ko ang mabuti at magandang plano mo sa aking buhay. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong bagay na ito. Kung kayo ay nagdarasal, kung kayo ay humihiling sa Diyos. Pray with a deep relationship with God. Pray with persistence. And pray for good things and to understand the plan of God in your life. Kung ganito ka magdasal at manalangin, hindi mo lang makukuha ang iyong hinihiling, kundi makakatanggap ka pa ng sobra-sobrang grasya at pagpapala. Ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bunsod ng pananalig sa walang sawang pag-ibig ng Diyos. Idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan nating lahat. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang simbahan, ang mag-anak mo sa lupa. Gawin mo itong tahanan ng lahat ng tao at kanilang gabay tungo sa pagkakaisa at bukas palad na pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain ang aming Santo Papa Leo ika-14, mga obispo at lahat ng pinunong relihiyoso sa buong mundo. Gawin mo silang mga kasangkapan ng iyong makaamang pagmamahal para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang mga mag-anak namin at gawin mo silang mga kanlungan ng tapat na pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan.
Iligtas sila sa lahat ng anyo ng pagkakawatak-watak, paninibugho at pagtataksil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, Ama ni Jesucristo, Ama rin namin, huwag pansinin ang aming pagiging di karapat-dapat, kundi ang katapatan ng aming pagmamahal. Pagkaloob sa amin ang kailangan naming mga biyaya, ang kakayahan naming magdasal at nagsusumamo sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami iyong binukod, upang iyong maitapok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming kapagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, nitong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Ngayon po, sabihin natin ang pangalan ng mga kapatid natin may sakit sa Diyos. Hilingin natin ang mabilis nilang kaginhawahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay sama-sama naming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Maawa ka sa amin. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mo ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipapamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga nagdo-donate sa ating parokya at nagbibigay lang po kami ng babala. Dumadami po ang mga scammer ngayon. Kung meron pong tumatawag sa inyo na hindi niyo po alam ang number, huwag niyo pong sasagutin. Marami na pong nag-message sa akin na na-hack ang kanila pong Facebook account. Ganyan din po nakapasok sila sa kanila mga GCash. Kaya paumanhin po dun sa mga iba din sa inyo na hindi ko sinasagot, tumatawag sa akin, you can text me. No? Kung ano man pong kailangan nyo, message nyo po ako, text nyo po ako, sasagutin ko kayo. Pero hindi ko po sasagutin yung mga tumatawag na hindi ko kakilala. Mag-ingat po tayong lahat. And if you are praying for something, what is the secret so that you may receive what you have requested to the Lord? 3 things. Pray with a deep relationship with God. 2, pray with persistence. And 3, pray only for good things. Pray to understand the plan of God in your life. Mga kapatid, huwag kayong titigil na manalangin dahil kahit na hindi mo pa natanggap ang iyong hinihiling, sa iyong pananalangin pa lang, binabago ka ng Diyos. At ang pagbabago ay isa ding grasya. Hari nawa, kayo ay bigyan pa ng lakas, ang tatag ng Diyos, malampasan lahat ng iyong mga pagsubok, manatili kayong papasalamat at masaya sa gitna ng mga problema niyo. Nandiyan ang Diyos, umiling ka sa Kanya, ang Kanyang paghindi ay hindi talaga hindi. Pag sinabi ng Diyos hindi sa iyong dasal, sinasabi lang niya ay maghintay ka. Matuto kang magpasensya, matuto kang maghintay, pagkakaloob din ng Diyos. Tunay na nakakabuti
para sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.